definitely we do not agree with the manifesto of support allegedly from the officers of PhilHealth. This is not the sentiment of the corporation, Sir Ted, definitely. The workers, alam mo, kung naalala mo, Sir Ted, actually sa programa niyo last year, you invited me when the Medusa incident happened in PhilHealth. Noong September 2023 po, nanawagan na po ako, they have to step down. They have to step down kasi hindi na namamanage ng maayos ang PhilHealth. Ngayon, kung naalis pa si CEO Ledesma noong 2023 September, hindi na sana nakapag-transfer ng 60 billion balik sa korporasyon. Because the 60 billion, 89.9 billion, mabuti na lang at may TRO. Ang TRO nga is 59.9 billion, pero 60 billion na po ang nailipat. So may sobrang 30 billion na transfer. That's health fund. That's for the Filipino people. Isa pa po, sinabi niya, it was declared, CCO Ledesma declared in public, in national TV, during the Senate hearing, he's a good soldier. Good soldier siya. That ibig sabihin, nakakalimutan niya ba po yata na ang nagpapasweldo sa kanya ay ang taong bayan. So hindi po labas ng labas, hindi po balik ng balik sa, hindi po ito excess funds. Yung 89.9 billion, hindi po excess funds. This is health fund of the Filipino people that the Filipino people should be enjoying. Sir Ted. Opo. So we are very strong about this. Opo. Yes, ma'am. Well said. So, sige po. Si Ledesma, sir, he should resign. Kung hindi man siya, wag na pong hintayin. Wag niya po hintayin na manawagin kami ng ouster niya. Kung kakasuhan, di parusahan na, di tapos na. Ang problema sa amin, sa Kongreso at saka sa Senado, hindi naman nauuwi sa kaso. Ang sa amin, in aid of legislation. So para sa akin, kung may sapat na ebidensya, maraming nang naungkap, abay ihain na yan sa korte para once and for all, maparusahan na talaga yung may sala. Unahin ko lang po itong BARM elections postponement. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po ayaw nyo ito ma-postpone, ma'am? Ay nako, kasi unang-una, ikatlong postponement na yan. Ilang beses na natin pinapangako sa ating mga kapatid na Muslim na sa wakas makakaboto na sila. Talagang gustong-gusto ng bumoto ng mga yan kasi puros appointed, yung mga nakaupo. Kinatatakutan ko, pinag-iinteresan yung pera. Alam mo naman, Ted, billion-billion ang binibigay ng ating national government, yung kinatawag na block grant. Ibig sabihin, pag block grant, isang bulto, 70 billion taon-taon binibigay na talagang automatic na yon. Ngayon, kapag hindi na nanagutan yung mga nakaupo sa mga botante, parang wala naman ako nakikitang masyadong infrastructure, kulang na kulang pa rin yung mga kalsada, ospital, eskwela, kukunti lang kung tutuusin. Kaya sana magkaroon na ng eleksyon at accountable, ika nga, yung mga nakaupo sa mga botante. Hindi pwede yung appointed ng appointed, walang pakialam, at yung pera, naku, duda ko, pinag-iinteresan kasi billion-billion na. Siguro nasa 480 billion na ang naibigay ng national government sa BARM. Kung titignan mo naman, pobrehon pa rin talaga yung ating mga kapatid na Muslim. Mga pobre pa rin talaga. Opo, pero ma'am, ultimo po ang COMELEC ay may agam-agam. Bagamat sila naghahanda po sa sa tuloy na halalan kasi nga there is a prejudicial legal question naman kasi na baka daw ituloy ito and then eventually mapunta na naman po sa Supreme Court yung kaso at hindi po ito hindi manungkulan ang mga ihahalal at maging invalid pong halalan. I'm sure alam niyo po itong issue doon sa 7 district seats para nga sa Sulu na ngayon po ay hindi naman kasama sa BARM. Actually, hindi yan totoo, Ted, with all due respect. Kasi ako yung chairman ng electoral reform. Ilang beses na tinanong yan. Tinatanong ko sa kanila, matutuloy ba tayo? Kasi labas-pasok. Una, sabi, kasama yung Sulu. Pagkatapos, hindi daw kasama yung Sulu. Sabi ng COMELEC, walang problema yan. Kahit kasama ang Sulu o hindi kasama ang Sulu, magtutuloy tayo ng eleksyon kung hindi yung buong 80, kung 73 lang, -7. Yung -7,
27 kahit ituloy na lang yung 7 seats ng Sulu kahit sa susunod na lang. Pero uupo at uupo. Determinado yung COMELEC kasi gustong-gusto na rin nila na ituloy yan dahil ilang beses na tayo gumastos. Sa totoo lang, malaki ng gastos natin. Parating urong-sulong, parating may legal question. Nakaraan naman yung election code daw, hindi pa tapos. Ngayon naman yung issue ng Sulu, parating may dahilan eh. For me, mababaw na dahilan na to. Okay, sige po ma'am. So, well anyway, kasi po yung aking pinagbabasihan naman po, yung amin po naging panayam kay Chairman. Anyway, That's right. Opo, pero Although Chairman, during sa hearing namin, talaga sabi niya kaya niyang ituloy yan kahit minus 7 seats muna. Opo, sige po. Pero ma'am, ngayon po mismong si SP Escudero at si House Speaker Romualdez na may panukala na postpone nga itong halalan at ayusin po yung pong batas concerning nga po sa creation ng BARM para nga po wala ng question legal. What's your take on that? Yes, ang akin kasi, nandyan na yung batas ng BARM. Wala namang fatal flaws. Siyempre, alam naman natin, work in progress yan. Hindi naman magiging perfect in 1 minute yan. Ano? So, tututukan natin ang todo-todo yan. Pero at the same time, ang pinakamahalaga, bigyan ng pagkakataon, pumili ng sariling leader, ang ating mga kapatid na Muslim. That's the most important para sa akin. At sila ay maging responsable, managutan sila sa mga botante at ipakita na nagagamit yung pera para sa kabutihan at kaunlaran ng lugar. Ano po kaya ang magiging takbo ng panukalang ito ni SP Escudero kung kayo mismo po na chairperson po ng Committee on Electoral Reforms ay tutol dito? Ano po, meron ba kayong pag-uusap with SP Escudero? Kasi malaking bagay po yung timon ng chairman dito. Well, eto nga, pinag-usapan namin ni Chairman Escudero, sabi niya, ipa-file lang daw niya, pero mismo, yung nag-author kasi ng BARM law, ito si Senator Mig Zubiri, sina Coco Pimentel, alangan talaga sila sa pagpo-postpone kasi sabi niya, 3 beses nang nabigo yung mga tao sa Mindanao. Sinasabi natin historical injustice, hindi sila pwedeng bumoto, hindi sila nagpa-participate, kulang na kulang ang pera nila, dehadong kulelat sila sa lahat ng infrastructure. Abay, bigyan na natin ng pagkakataon, naka-3 beses na tayo mag-postpone. So mismo yung mga author ng BARM Code, talagang umaalma dyan. Okay, sige ma'am. So, ngayon po na ang inyong session na lamang po ay hanggang December at pagbalik po ninyo, abala na ho ang kayo, no? As mga re-electionista, ano ang basa niyo po dito sa panukalang ito ng postponement po at pag-aayos po sa BARM law? Will this prosper? Ang hindi pa ako sigurado. Honestly, hindi pa kami nag-uusap ng puspusan. Pero mukhang pinipilit ng ibang sektor sa administrasyon. Ang duda ko nga, hindi naman sa tinuturo yung iba, pero parang naging komportable na sila sa bilyon-bilyon na talagang ginagamit ng BTC. Ako naman, hindi ko pinagkakait yung perang binibigay natin sa Mindanao. Pagkat para sa akin, talagang kinakailangan, ratsyada. They have to catch up. Sobrang catch-up game sila. Kawawang-kawawa. Pero sana magamit naman sa tama. At kung hindi accountable, ika nga, hindi na papasok sa eleksyon at binoboto ng tao, kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang galing nila, talagang iba yung elected. Opo, yes ma'am, we respect that. Ano ho naman po ang inyong katwiran, Madam Chair, kung bakit po ninyo gustong i-postpone ang barangay at saka SK election sa May ng 2029 pa? Yun. Ito naman, pinag-uusapan pa kung gaano kahaba yung term. Pero yung sa amin, talagang maliwanag. Last year pa lang sila nakaupo. Halos wala pang 1 taon, mag-eleksyon na naman next year. Kulang sa 2 taon, pambira, eleksyon na lang ng eleksyon. Masyado namang maikli itong term nito. And yung Department of Budget, umaalma kasi kada eleksyon ng barangay and SK, nasa 18 billion next year, halos 20 billion, laki-laki ng perang ginagastos. Maya't maya, may eleksyon. Ang maigi siguro, paltan na yung term. At pati yung COMELEC, umaalma din kasi 3 nga yung eleksyon next year, baka magkagulo-gulo sila.
at hindi maantabayanan lahat. Iba-ibang klase pang eleksyon. May BARM next year, yung kauna-unahang historical BARM kung matuloy sana. And then yung midterm election na automated. Tapos finally, may BSKE na manual, yung barangay election. So kung tutuusin, 2 years is very short. Pagkatapos tayong lahat nagre-reklamo sa 3-year term, gagawin pang 2 years. So balik na tayo sa dati. Ang totoo yung dati talagang barangay, 6 years yan dati. Napaikli lang. Pero, saka, yes ma'am. Go ahead ma'am. And Ted, if you look at the records, mula nung 1980s pa. Mula pang 1980s, 1998, kung maalala mo, extend tayo ng extend eh. Parating ina-extend yung barangay election na halos 5 years ang average, 5+ years ang average na siniserve ng ating barangay sa ka-extend. Kitang-kita natin na talagang maraming trabaho na yung barangay ngayon. And kung mag-e-extend, ganun din, mas maigi. Gawin na, ipako na natin sa 6 na taon at doon na natin makita kung may performance o hindi. Opo. Yan bang 6 years po ninyo na kaisipan, ma'am, ay hango sa bagong mga studies o naisip niya lang po yan? Kasi baka sa pananaw ng iba, yung 6 years naman pa'y pagkahaba-haba. Mahaba kung sa mahaba, pero sa totoo lang, doon tayo nag-umpisa at base sa pag-aaral namin, sa basic na history natin sa barangay, extend ng extend. Parating may extension, yung dapat 2019 in-extend sa 2022. Yung 2022, naging 2023. Parating in-extend, kaya nagalit na yung Korte Suprema, sabi, tigilan na yung extension na yan, na mayat maya may extension, nakakahilo, magastos, hindi makapagplano. Ang mas mabuti pa, i-amend na lamang. So yan ang gagawin natin, i-amend na lamang natin kasi napakaikli ng 3 years. Sa totoo lang, walang may gusto ng 3 years. Congressman, mayor, lahat ayaw ng 3 years. Kasi yun nga, may push nga na sana maituloy na pati yung iba pang opisyal, wag naman 3 years. Kasi yung unang taon, wala ka pang alam, nangangapa ka pa. Ikalawang taon, may konti kang alam. Ikatlong taon, kampanya na naman. Walang nagagawang trabaho. Opo. Pero paano po yung yung sangguniang kabataan? Ganun din po ang term? Yes, yun ang hinihiling ng iba. Pagkat yung sangguniang kabataan, may tanong talaga. Dahil, di ba may dalawang limitasyon yan. Unang-una yung dynasty. Sila yung kauna-unahang may dynasty limitation. Pagkat bawal yung mga kamag-anak. So isa yun. Ikalawa, yung edad. Di ba, Ted? Kasi yung edad nila, hanggang 30 years old na pinagpipilitan natin yan ang edad natin pero hindi naman totoo. Ganun pa man, sa kanila, hanggang 30 talaga. Tinatanong ko sila, hindi pwede yung 6 years. Sabi ko, haba-haba, may edad na limitasyon kayo. And ang sabi naman nila, may limitasyon yung COMELEC, pinakamatanda na tatakbo ng kandidato 24 years old. Kung 24 years old yung mga opisyal nakaupo, pasok pa rin sila sa 30 years old. Pero yan ang area ng diskusyon. Okay. Walang diskusyon na sa barangay in the sense na everybody agrees na sa sobrang daming trabaho sa barangay, kailangan longer than 3 years. Pero sa SK, may katanungan kasi syempre, sa loob ng 3-6 na taon, magpapalit pa ng eskwela yung bata or else magpapakasal, lilipat sa ibang lugar, maghahanap ng trabaho sa syudad, all these things. So yun ang kinoconsider namin ngayon, yun ang matter of debate ngayon itong sa SK. Okay, sige po. So ano aminin ko, yun ang medyo may issue pa talaga. Yun ang contentious issue po. Sige. So Tama, correct. Ate, Madam Chair, ano ang basa mo dito sa panukala ng BSKE postponement? Maipapasa bago kayo mag-adjourn ngayong third regular session? Well, ito nga ang katanungan kasi nakapending na yung nakaalat na pera, 12 billion na naman. Naku talaga naman. 12 billion na naman sa eleksyon ng BSKE. So nananawagan nga ako sa mga kasamahan, naghahagilap tayo ng pera. Kung pwede natin i-postpone to,
yan nga, yung pondo. Ikalawa, yung mga barangay, kasi may eleksyon tayo, mas lalong magulo kapag yung barangay nangangampanya rin. Talagang magulo. Wala na magpapatakbo ng bansa ng isang taon. Puro sa eleksyon na lang ang nasa utak. Hindi maganda yon. So, pinagpipilitan ko na sana between the budgetary constraints at saka itong problema nga na puros eleksyon na lamang, baka mahahabol pa. So inaasam-asam natin na ituloy ito. Okay, sige po. Mayroon pong tanong na si Chacha. Ano po, ma'am? Go ahead. Hey, hi, DJ Chacha. How are you? Good morning, Senator Amy. Ngayon ka lang namin nakausap, so ngayon ko lang po ito maitatanong sa inyo. Nag-uusap pa po ba kayo ni VP Sara? Oo naman. Kaibigan ko naman talaga yon. Kaya lang, syempre, alam mo naman, lahat ng kaibigan, sabi nga, ano yung nasa libro ng unang kaibigan ni BP na talaga may bagyo, may lindol, may kung ano-ano nangyayari. Pero sa akin kasi, ang totoo, ayan na nga, sinasabi ko na nga, magkakaroon ng hagisan ng putik, magkakaroon ng sakitan ng loob. Kaya nga, hindi na nga ako sumama sa alyansa para hindi na ako maipit sa lahat ng mga minamahal ko sa buhay. Ayan na nga, nagkainitan na. Talagang umiiwas ako dyan. Gusto ko lang magtrabaho. Ang dami-daming issue Senator, kailan kayo huli nag-usap? Ito po ba yung after po niya, bitawan yung mga salita tungkol po sa namayapa niyo pong ama? Hindi pa kami nagkikita Busy yun So, at nauwi sa Davao. Oo. Kayo po ba yung Pero nagte-text naman, nagkukumustahan. Yun nga lang, eto nga umiiwas nga ako sa gulo Gusto ko good ako sa lahat dahil eto nga, I'd like to be able to cross the line, di ba? Mahirap magtrabaho kung may linya, tapos sasabihin, bawal dito, bawal dyan. Dapat makausap mo lahat para makompleto mo yung boto kung sakasakali may botohan. Halimbawa sa Senate, ayun, wala kang kaaway. Tapos yung sa party-partido, mahirap yung ganun Parating nag-iisip ng politika. Yun naman din po ang sinasabi ng iba dahil sa politika wala naman talagang permanenteng kaibigan o kaaway. Pero sabi nyo nga po, wala pang ugnayan talaga personal or kahit yung tawag pero nagte-text kayo. Even after po nung kanya pong mga binitawang salita, doon po tungkol sa inyong ama, nag-message po ba kayo sa kanya? Siya po ba ang nag-text sa inyo? Paano po yung naging usapan nyo? Hindi naman. Narinig ko na kasi yun Luma na yun. Narinig ko na yun na siyempre, miski sa pagkakaibigan, minsan nagkakaganyan. At alam ko na magkakaitsahan na ng dungis yan Talagang magkakaroon ng putikan. Kaya umiiwas na ako sa ganyan Pero iba naman kasi yung pinag-uusapan diyan. So umiiwas na talaga ako sa mga ganyang usapin. Kung minsan masyadong madugo, galit na yung isa't isa. Hindi pwede talagang pumagit na. Mas maigi umiwas na lamang. Ito pong patuloy na investigasyon sa Quadcom, ukol pa rin po dito sa confidential funds ni VP Sara. Ano pong komento nyo dito? Yung sa Quadcom, hindi natin dapat talikuran na marami silang ebidensya na nakalkal na at nabunyag sa publiko. Ang akin kasi, hindi ako masyadong hat na hat sa investigasyon kasi ang gusto ko, may prosecution na kagad. Kung kakasuhan, di parusahan na, di tapos na. Ang problema sa amin, sa Kongreso at saka sa Senado, hindi naman nauuwi sa kaso. Ang sa amin, in aid of legislation. So para sa akin, kung may sapat na ebidensya, maraming nang naungkat, ihain na yan sa korte para once and for all, maparusahan na talaga yung may sala. Opo, ma'am, akin naliliwanagan yung iba yung Quadcom dito po sa Good Government Committee investigation. Sa Good Government Committee, yun po yung kay VP Sara dito po sa Intelligence Fund. Sa Quadcom po, yung War on Drugs at EJ case. Ano pong inyong tinutukoy doon? Pareho. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, kapag may investigasyon, alam natin, yung investigasyon, ang tutumbukin lang ng Senate at ng Kongreso, iisa, di ba? Iisa, in aid of legislation. Babaguhin yung batas. Yung sa Quadcom, yung tungkol sa drugs,
kung ano ang uuwian natin. Imo-modernize ba? Babalikan ba natin yung PNP modernization para mas maging mahigpit yung IAS para talagang autonomous siya at parusahan ng sapat yung mga tiwalag at mga skalawag na mga pulis, or yun ang legislation na nakikita ko. Hindi ko pa alam kung ano yung legislation na tinutumbok nila. Pero yung hearing ng hearing na parang walang uuwian, ako tinatamad ako sa ganyan Masipag ako sa iba't ibang hearing ka. Pero kung walang uuwian, sa palagay ko, pwede ba kasuhan na natin yan once and for all para maparusahan na yung mga yan? Opo. Alam po In namin. both cases, in both cases, ang sabi nga nung iba, hindi daw in aid of legislation, di ba? Sinasabi in aid of re-election, of election. Hindi ko naman sinasabi yun. Ang akin lamang, dapat maliwanag sa atin na in aid of legislation. Ano ba ang gusto natin baguhin sa batas? Ano ba ang dapat amyendahan? Opo. Madam Chair, bagamat ito po naman ay hahantong kung sakasakaling magkakatotoo sa Senado, ayoko pong pangunahan yung bagay na yon. Sa punto lang po na ano ang basa ninyo sa pangkalahatan pong sitwasyon sa bayan kung itutuloy nga ng ilan yung paghahain po ng impeachment complaint lamang kay VP Sara? Sa palagay ko, ang impeachment, very speculative pa siya, kasi mahirap hulaan kung anong mangyayari. Pero maingat masyado din sa Senado, yung ating mga senador. In fairness, talagang pakikinggan nila ng maigi yan. So, hindi basta-bastang lulusot yan sa Senado. Sa palagay ko, magkakaroon naman ng sapat na hearing. At para sa akin, ang impeachment dapat hinay-hinay talaga. Dahan-dahan tayo dyan kasi very political yan. Tapos election year pa, maraming ambisyoso. Alam na natin yan. Kaya dapat mahinahon tayo dyan at saka dapat last resort talaga. Okay. Ma'am, kayo ho ba'y magiging miyembro ulit ng BICAM sa budget? Yan ang balita kasi lahat kami, mga vice chairman, hawak ko yung DSWD at hawak ko rin yung budget ng COMELEC, parehong napaka-controversial. Kasi kung tutuusin, nung nakaraang taon, nalusutan kami. Nalusutan kami lahat sa BICAM. Yung sa COMELEC, nalusutan kami dun sa PI. Hindi namin alam na bigla palang may tsa-tsa at magkakaroon ng People's Initiative, biglang sumulpot na lamang pagkatapos ng BICAM. Ganon din yung mahiwagang AKAP na kailanman hindi naman prinopose ng presidente at hindi naman hiningi ng DSWD, biglang sumulpot na naman sa budget ng katapusan ng BICAM. Kaya nanawagan ako at nagsulat nga ako kay Chairman Grace pati kay SP Chief. Sinabi ko sa kanila, pwede ba yung BICAM natin, wag naman photo op lang. Gawin naman natin yung BICAM na puspusan at yung mga major. Alam ko naman na hindi naman pwede. Alam mo naman yung budget, diba, Ted? Kakapal-kapal nun, hindi mo naman pwedeng one by one. At least yung mga major changes, pag-usapan naman natin ng maayos. So, meron pa pong AKAP ngayon? Inaasahan po ninyo na meron pa ring AKAP sa 2025 GAA? Ito nga yung nakakatawa. Dituwan-tuwa kami, natanggap namin yung budget ng Pangulo. Yung budget ng Pangulo, liwa-liwanag, yung NEP, di dumating. Tinitingnan ka agad. Sabi ko, asan na yung mga AKAP, yung mga insertion na hindi ko kilala na bilyon-bilyon, 26 billion yun eh. Sabi, wala. Wala palang problema. Abay, nung dumating sa amin, yung transmitted version ng House, meron na namang AKAP. Kaya ang dami-daming insertion ng AKAP, tapos lumobo rin yung AIC. Sabi ko, teka, pwede bang pag-usapan to? Ayoko makipag-away, hindi ako makikipagbunuan. Ako'y pasimuno niya nung time ng COVID. Sabi ko, bigyan natin ng cash outright ang tao kasi hirap. Pero pumasok na naman itong AKAP. Nagulat na naman ako. Sabi ko, hindi priority ito ng presidente. Wala sa budget niya. At saka kailanman hindi hiningi ng DSWD. Bakit sumulpot na naman to? Kaya, yun nga, pag-uusapan dapat sa BICAM. Kaya humihingi ako ng tawad sa aking chairman at saka sa SP. Pwede ba this time magdebate naman tayong konti?
Okay. Sige. So may AKA pa rin yung version po ng House. Kayo po, kung kayo ang tatanungin sa inyo po kasing... 39 billion, lumaki pa eh. Lumaki Yes, pa yung ma'am. akap ngayon eh, Yes, ma'am. 39 B Yes, eh. ma'am. Yes, ma'am. So kung kayo po na siyang sponsor ng DSWD sa mataas na kapulungan, kayo mismo po ayaw nito. No? Well, hindi ko siya maintindihan eh. Kasi mismo yung DSWD Secretary, si Rex Gatchalian, sabi ko, program ba ninyo yan? O hindi ba natin palawakin na lang yung 4Ps kasi may maayos na listahan? Hindi ba pwede natin palakihin na lang yung iba't ibang tulong natin, kalahi seeds para magkaroon ng kabuhayan, ng sustainable livelihood, ng educational assistance, yung bagong food stamp program, bagong-bago lang, bigyan natin ng pera. At least may guidelines yun. Ang problema sa AKAP, hindi namin alam kanino ibibigay. Tapos ang suspetsya ng marami na pupolitika kasi pati barangay kapitan, pati opisyal, nakapila daw. Eh hindi maganda yun. Dapat ang bigyan din yung nangangailangan. Opo, sige po ma'am. So ma'am, dito po sa inyong panawagan na magkaroon talaga ng diskusyon sa BICAM, kayo ba'y naniniwala din po na ang BICAM ay ginagawa hindi po sa pribadong establishment kundi man po sa Senado o sa lower house kasi hindi naman nagkukulang kayo ng siguro ng silid dyan? Tama. Kami nagkukulang ng silid sa Senado kasi naka-upa lang kami dito sa GSIS. Pero marami ng kwarto ngayon eh sa PICC may kwarto. Marami namang kwarto pambira. Ang akin kasi, ang nangyayari, kasi unmanageable nga yung budget kung isa-isahin na. Hindi naman pwede talaga himayin. Pero yung major, kapag 26 billion, 40 billion, ano laking halaga? Siguro naman kailangan pag-usapan. Eto, naghihirap tayo. Eto sa baha. Ayuda, okay naman magbigay ng ayuda sa baha, pero hindi ba dapat magkaroon ng solusyon na permanente ay may solusyon sa flood control? Yan na ang tumbukin natin, hindi lamang yung pila ng pila, naglilimos yung tao. Naawa ako paulit-ulit Hindi naman tamad ang Pilipino, naghahanap ng hanap buhay yan Paano maghahanap buhay yan kung ang inaasahan na lamang ayuda, hindi maayos-ayos yung flood control? So, who will decide kung saan dapat ganapin po ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget? Well, sa ngayon, ang mga chairman siguro, sina Saldico sa House, pagkatapos si Grace po sa amin sa Senate, tapos si SP at si Speaker. Yan ang panawagan ko na wag sana yung sinasabing micro-BICAM na iilan lang ang nag-uusap. Sana ipaliwanag naman sa amin kasi pag nagkaputukan, katulad nitong AKAP, kapag nagkagulo at nagprotesta yung tao sa People's Initiative, kami namang ibang senador at congressman ang nananagot. Kaya dapat, kaya namin panindigan, pangatawanan yung laman ng budget. Nagugulanta na lang kami, andyan na yung budget, ilalagay yung e-signature namin Yung pala, iba na yung laman. Ako, walang ganyanan. Vice President and Chief Operating Officer, Office of the Executive Vice President and Chief Operating Officer ng PhilHealth. Attorney Eli Dino D. Santos umano ang nakapirma dito. Nakakuha kami ng kopya. Ito po ay naka-address kay Pangulong Marcos Jr., Manifesto of Support for PhilHealth President Emmanuel R. Ledesma Jr. Bago itong ating panayam, pakibasa nga ng mabilisan lang, baby girl, ang laman ng liham na ito, please. Ito po ay dated October 22, 2024. Dear President Marcos, we hope that this letter finds you in an excellent state of health and spirit as the country needs the leadership that only the President can provide. We are the officers of the Philippine Health Insurance Corporation expressing and showing our unwavering support to the exceptional leadership of our President and Chief Executive Officer, Emmanuel R. Ledesma Jr. Since his appointment, PCEO Ledesma has been very instrumental in laying the foundation for healthcare reforms, introduction of groundbreaking healthcare services, and digital transformation that continue to benefit millions of Filipinos. These reforms and the expanded healthcare coverage serves as an embodiment of the vision of Bagong Pilipinas, a new and better Philippines, as advocated by the current administration. Significantly, PCEO Ledesma's continued leadership is essential to fully realizing
the vision of the universal healthcare and ensuring that PhilHealth's expanded services continue to uplift the health and well-being of every Filipino. In the interest of service, we, the officers of PhilHealth, call for the continued trust in his leadership, consistent with Bagong Pilipinas, to ensure the health and well-being of every Filipino. Attached herewith is the Manifesto of Support signed by the officers of PhilHealth. Okay, ang amin po nakuha pong liham ay wala pong attachment na manifesto of support, pero gusto ho naming kunan lang po ng panig. Dito naman, yung pong mga manggagawa, hindi ito mga officers na ito sinasabi, kundi workers for hope, integrity, transparency, and empowerment mismo ng PhilHealth. Nasa ating linya ngayon ang kanila pong presidente, si Ma'am Fe Francisco. Ma'am Fe, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, and DJ Chatchag. Magandang umaga po. Gandang umaga. Do you agree sa laman ng sulat na ito na si Ginoong Ledesma daw po ay nanguna para po sa pag-aayos ng groundbreaking healthcare services and digital transformation. And then meron pa binabanggit dito na ito raw pong kanyang pinaggagawa ngayon sa PhilHealth ay nakatulong para po sa pagpapatupad po ng sinasabi niyang mga pagbabago at kaayusan sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ma'am. Straightforward answer, Sir Ted. And honestly, definitely we do not agree with the manifesto of support allegedly from the officers of PhilHealth. This is not the sentiment of the corporation, Sir Ted, definitely. The workers, alam mo, kung naalala mo, Sir Ted, actually sa programa niyo last year, you invited me when the Medusa incident happened in PhilHealth. Noong September 2023 po, nanawagan na po ako, they have to step down. They have to step down kasi hindi na namamanage ng maayos ang PhilHealth. Ngayon, kung naalis pa si PCO Ledesma noong 2020 September, hindi na sana nakapag-transfer ng 60 billion balik sa korporasyon. Because the 60 billion, 89.9 billion, mabuti na lang at may TRO. Ang TRO nga is 59.9 billion, pero 60 billion na po ang nailipat. So may sobrang 30 billion na transfer. That's Health Fund. That's for the Filipino people. Isa pa po, sinabi niya, it was declared, PCO Ledesma declared in public, in national TV, during the Senate hearing, he's a good soldier. Good soldier siya. That ibig sabihin, nakakalimutan niya na po yata na ang nagpapasweldo sa kanya ay ang taong bayan. His loyalty is to the one sitting in Malacanang. So, leaders like that are said, ang leader na kailangan ng pilit ay may puso sa pamamayang Pilipino. May puso, tapos nagsabi pa siya, ano bang sinasabi ni Attorney Eli na exceptional leadership and digital transformation? What happened after the Medusa? Wala pang napapanagot. So ano bang digital transformation ang binabanggit dito? Ano exceptional leadership pa ang nagawa ni PCO Ledesma sa PhilHealth? Yan po, Sir Ted, kaya we do not agree. We are not part of this manifesto of support. In fact, may mga officers ng PhilHealth na hindi alam ito. So this was received, pinareceive nila ito sa Malacanang in November 5. Area Vice President, I asked the Area Vice President if they're aware of this because they're directly under Attorney Eli Santos. The Area Vice President from Area 1 to Area 4, they're not aware of this letter. Under the Area Vice Presidents are the Regional Vice Presidents, they're not aware of this manifesto of support. So sino ang we? Sino ang we as officers of PhilHealth ang pumirma po dito sa manifesto support? That's what now we'll ask Attorney Eli Santos. Opo. So, ma'am, in the light nga po na hindi nga namin nakuha itong kopya nitong attachment na ito, kayo ho ba sa inyong union sa PhilHealth ay merong kayang pagkakataon o may karapatan na humingi ng kopyang ito kung sino nga yung we na binabanggit doon sa manifesto? We'll have a regional consultative meeting this coming Wednesday. This will be presided, I don't know if PCO Ledesma will preside in this meeting or if Attorney Eli Santos. But definitely we will ask for a copy of the manifesto of support
allegedly signed by the officers of PhilHealth. So, hingin po namin ang kopya na ito, Sir Ted. Opo. Ma'am Fe, during the time po na kayo na amin nakapanayam, ano po, dito nga sa nangyari pong malawakang hacking ano po at pagkuha ng mga informasyon ng mga PhilHealth members sa Medusa ransomware nga na ito, at kayo nanawagan na magsipag-resign na itong sila Ledesma et al. Nakaramdam ba ho kayo ng panggigipit bilang pinuno po ng union at sa inyong pagiging vocal sa kanila pong leadership? Yes po. Sa tingin namin, galit po siya sa union. Galit po siya sa PhilHealth-wide. Una-una, what they did was to out the PhilHealth Provident Fund. The PhilHealth Provident Fund is a retirement fund of the employees, and it is being managed by a board of trustees. Tinanggal niya po kami by instituting and holding an election na majority of the members of the Provident Fund boycotted the election. So that's one way of telling us na galit siya sa union. He's very divisive. His acts are divisive. Nag-i-intervene siya ng affairs ng employees sa retirement fund nito. At he never answers our letter. He never answers our request for dialogue with him. Hindi po. He's ignoring the union. Okay. Sige ma'am. So ma'am, in the light of this manifesto being made public now, ano po ang balak po naman ng inyo pong grupo sa White concerning this manifesto? Are you going to execute your own manifesto? We're discussing this still, Sir Ted, with the leadership because we work on collective leadership. No, Okay. I don't decide for the union. So have initially discussed this last night when we got hold of this letter, and some officers already told me na di ba nanawagan na nga tayo ng resignation sa kanila last year pa. So i-discuss namin ito and tingnan namin kung ano po ang magiging action naman ng mga manggagawa dito tungkol sa manifesto na ito. But Okay. definitely, Sir Ted, I will just reiterate, I think PCEO Ledesma has to go. PCEO Ledesma and some, they're lying to the point na nagsisinungaling na sila, Sir Ted. Even sa Congress, mga Senate and Congress hearings, they've been telling lies. Ito si Attorney Eli, this is a lie. That this is the manifesto of support is by the officers of PhilHealth because the officers are not aware of this and then they've been lying to employees as far as the reorganization effort is concerned. May naglalabas sila na by September of this year, the OSSP, the Organization Staffing Complement of the reorganization will be approved by GCG. And when we talk to GCG about it, hindi nila alam. So they've been telling the employees lies. So and then PCO Ledesma has been promising to politicians on benefits not well thought of. Kung ano-ano na lang ang pinopromisa sa mga politicians during hearings, Senate hearings. Wala itong safety net. Yung mga pinangako niya, ito ba may safety net? Baka naman this will just be gateway for corruption na naman sa PhilHealth kasi walang mga safety net yung mga pinromisa na benepisyo. Itong mga pinigil ng politician about the single period of confinement is stopped in September. Pinag-isipan po ng mabuti ito So dapat yung mga bagong benepisyo na sinasabi nila, magbibigay na ng wheelchair, mga tusiso kasi sinabi. It was raised during the hearings. Pinangako. Pero ano ba ang safety net? Na para naman maprotektahan, mabalanse ang pagprotekta ng pera ng korporasyon. Kasi baka naman this might end up bankrupt na ang PhilHealth. So, sinong kawawa? Ang mamamayang Pilipino. Pag wala ng pera po ang PhilHealth kasi hindi na mamanage ng maayos ang pera ng korporasyon. So, there should be a balance between giving benefits and securing the funds of PhilHealth. So, hindi po labas ng labas. Hindi po balik ng balik hindi po ito excess funds. Yung 89.9 billion, hindi po excess funds. This is health fund of the Filipino people that the Filipino people should be enjoying. Sir Ted. Opo. So we are very strong about this. Opo. Yes, ma'am. Well said. So Sige po. PCO Ledesma, sir, he should resign.
Kung hindi man siya, wag niya na pong hintayin. Wag niya na po hintayin na manawagin kami ng ouster niya. So, can you say it one more time po para mas klaro? Baka nakikinig ngayon mismo itong kanyang mga officers. Yes. Sir PPO Ledesma, I think you should resign, sir. Pinagtaksilan mo na po ang mamamayang Pilipino sa pagbabalik ng pondo na dapat ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Binalik niyo po sa Bureau of Treasury ang pera. So I think you should resign, sir. Wag niyo na pong hintayin na mananawagan kami ng ouster po ninyo. Okay. And also to Attorney Eli, please have the decency or transparency to declare who these officers who signed the manifesto of support. Thank you, Sir Ted. Opo, sige po. And sir, meron one more thing, sir. Mm-mm. To the National Privacy Commission, pakilabas din na po ang resulta ng investigasyon dun sa Medusa hacking. Mm-hmm. Until now, hindi po lumalabas ang result ng investigation. So please, nag-a-appeal kami, ilabas na po. Managot ang dapat managot. Alam niyo, Sir Ted, gagastos naman ng bilyong piso. Kasi lahat daw ng Pilipino na miyembro ng PhilHealth ay susulatan by mail. Mm-hmm. So we're talking of 100 million Filipinos. So ang bond paper na gagamitin, ang mailing na gagamit, that's 20 pesos per mail. So that's billions of pesos that we will be spending just to inform the members na na-hack yung kanilang account, na-compromise yung kanilang account. Why can't we do that through email, through texting? So bakit susulatan? That's again billions of pesos. So dapat may managot dito sa Medusa. So National Privacy Commission, sana po ang resulta ng investigasyon? It has already been more than 1 year. Okay, that's a very good point, Ma'am Fe, and we are going to prod some of our lawmakers to dig deeper in this particular issue. Oo nga, ano na nangyari dito sa investigasyon ng NPC dahil nga kung may negligence, sino mga naging negligent kung bakit nangyari itong massive information hacking na ito. Sige, so Ma'am Fe, again, thank you for your time at we will be keeping in touch and we will be awaiting ang resulta ng inyong meeting on Wednesday, ma'am. Thank you, Sir Ted. Apo. Thank you, Ma'am DJ Tacha. Opo. Thank you. Mabuhay po. Thank you. Si Ma'am Fe Francisco, sabi nga niya, straightforward lang po tayo. Hindi sila sang-ayon sa laman ng manifestong ito and they are questioning it kung sino ang sinasabing we. Sino yung we? Dito po. Dapat sa sulat, kung walang we, ay na lang ang ginamit. Ha? Ay. Sige po mga kapatid, nasa ating pong linya, unahin na natin to. Meron mo tayong break, baka naman hindi makapaghintay. Sige, meron po tayong importante ulit na mga paalaala sa ating pong pagbabalik. Natawagan po naman natin si ASEC Vigor Mendoza ng Land Transportation Office.